Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Si Liza ay masipag sa kanyang trabaho sa opisina. Palagi niyang inuuna ang bawat detalye, pero tila lagi siyang nire-review at nire-reject ng kanyang boss ang mga ginagawa niya. Sa bawat puna at pagwawasto, ramdam niya ang panghihina ng loob. Naiinis siya, nakakapagod, at minsan naiisip niyang sumuko na lang. Isang hapon, matapos ang isa pang araw ng paulit-ulit na pagkakamali sa report, naupo siya sa tahimik na sulok ng kanilang opisina. Binuksan niya ang kanyang Biblia at nabasa ang unang Tesalonica 2 kabanata talata 13. Dito niya naalala na ang salita ng Diyos ay hindi simpleng salita ng tao. Ito ang tunay na salita ng Diyos na may kapangyarihang magpatatag at magbigay lakas. Biglang napaisip si Liza. Hindi sukatan ng halaga ng kanyang ginagawa ang opinyon ng tao. Ang bawat maayos na gawa, bawat maliit na pagsisikap, ay may saysay sa Diyos. Kahit paulit-ulit siyang nabibigo, may katiyakan siyang, may layunin ang kanyang mga ginagawa sa Kanya. Doon niya naunawaan na ang salita ng Diyos ang nagpapatatag sa atin. Kapag pinapalakas tayo ng Kanyang salita, nagiging matibay ang pananampalataya kahit pa sa mga kabiguan. Nagiging bukas ang puso natin sa pagtulong at pagmamahal. At nananatiling matatag ang pag-asa natin dahil nakaugat ito kay Kristo, hindi sa papuri o reaksyon ng tao. Sa araw-araw, sa trabaho, sa bahay, o sa paglilingkod sa iba, nagiging gabay at lakas ang salita ng Diyos. Hindi tayo nakadepende sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating puso at buhay. Kahit paulit-ulit pa tayong mabigo, may katiyakan tayo na may layunin ang bawat hakbang natin sa Kanya. Saang aspeto ng iyong buhay ngayon, maaari mong hayaan ang salita ng Diyos na magbigay ng lakas at saysay, kahit hindi mo nakikita agad ang resulta? Panginoon, salamat po na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Palakasin mo po ang aking puso sa bawat hamon at pagkabigo. Turuan mo akong magtiwala at magpatuloy, hindi dahil sa sinasabi ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan at katotohanan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.